Daan ng poong nariyanat, tuwirin ihanda sa kanya. Pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamaligang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy, na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento. Sabihin niyo nga po, Adbyento. At muli, mayroong 4 na linggo ang panahon ng Adbyento bago po sumapit ang araw ng Kapaskuhan o Season of Christmas. So may mga season po tayo sa ating liturhiya, no, na ating ipinagdiriwang. So ngayon din, nasa ating harapan ang Advent Treat o yung korona ng Adbyento na kung saan ay meron ng 2 sindi. So ibig sabihin, no, 4 na kandila sumisimbolo sa 4 na linggo. Yung unang kandila na ating pong nasindihan, kandila ng pag-asa na sinabi kanina nung binasa sa pagsisindi nito, no? Ang kandilang ito ay napapaalala sa atin na may pag-asa. At kaya isinilang si Jesus para magdulot ng pag-asa. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa.
Ano ba, sinukuan ka na ba? O ano? So may pag-asa tayo habang tayo po ay nagdiriwang ng ganito pong okasyon, laging napapaalala ito na may pag-asa tayo at kahit kailan hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. Malinaw? Ngayon, ikalawang kandila na atin pong sinindihan, ito naman ang kandila ng kapayapaan. Sabihin niyo nga po, kapayapaan. Sinong ayaw ng kapayapaan? Sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa lipunan, maging sa social media, ang gulo-gulo, pati sa pamilya, ang gulo-gulo din. At ang tanging gusto natin, kapayapaan. Kaya lang, akala natin, para magkaroon tayo ng kapayapaan, yung tinatawag nating peace of mind, yung kapanatagan, akala natin makakamit natin yan kung tayo ay maraming pera. Kung tayo ay maraming mga ari-arian, kung tayo ay nakakasunod sa mga uso, sa mga latest gadgets, o kung ano pa man na iniaalok ng mundo. Pero, yung katotohanan, marami naman sa atin, nakamit na ang mga inaasam-asam nila. Pero bakit walang kapayapaan? So para saan? No, yung bang inihintay natin yung araw ng Kapaskuhan, kung saan gugunitain natin ang kanyang pagsilang, yung kanyang naging unang pagdating. Pero, paano tayo magdidiwang kung wala nga tayong kapayapaan? Bagamat ang isinilang ay prinsipe ng kapayapaan. At kaya siya naririto para ibigay ang kapayapaan na ito. Pumalakpak nga po ang gusto ng kapayapaan. Ayan. Pakinggan nyo ng mabuti, ha? Kung gusto mo ng kapayapaan, pakinggan mo ang ipinapahayag sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabi dito, ipinapakilala yung katauhan ni San Juan Bautista. At ano ang isinisigaw ni San Juan Bautista? Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Pagsisihan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magsisi ka na. Sige, para medyo mas ano naman. Sabihin nyo sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Diba? Yun lang ususi eh. Kaya lang, lagi nating ginagawang komplikado. Yung gusto nating gawin para maging mapayapa tayo, kung ano-anong ginagawa natin, na ito pala, simple lang. Kaya nga si San Juan Bautista, di ba? Simbolo ng napakasimple. Simbolo ng kababaang loob, nang pinapahayag lang niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Kasi po, no, baliwala, kahit na higit sa 500 pesos ang Noche Buena ninyo, baliwala yan. Kahit na magkaroon pa kayo ng lechon baka, dyan sa mesa ninyo, magkaroon kayo ng hamon, spaghetti. Kung walang kapayapaan, kung walang nagsosorry, walang kapayapaan sa bahay. So, sinong kakain yan? Paano yun magiging masarap? Kung nakalatag nga dyan, pero hindi naman tayo nagkikibuan, di naman tayo nag-uusap. Paano tayo makakapaganda? Kung yung sinisigaw natin, mag-sorry na kayo. Aminin nyo na. Yun nga lang, paano nga aamin? Paano magsasorry kung hindi nga tinatanggap na may kasalanan sila? Ito nagsisimula sa ating sarili. Natingnan mo ang iyong sarili, anong pagkukulang mo, anong kasalanan mo, baka may nagawa ka, mag-sorry ka.
Sa mga tatay na medyo nakagawa ng kasalanan, mag-sorry na kayo. Kasi kahit bigyan nyo ng maraming damit, maraming regalo ang iyong pamilya, walang saya yan. Wala din. Tatanggapin lang yan, pero wala lang. Sa mga nanay na talagang kung makapagsalita din, wagas, yung mga bunganga din kasi, wagas, mag-sorry din. Hindi ka bawasan sa pagiging magulang na ikaw ay magsusori sa iyong mga anak. Dahil minsan nami-misinterpret, di ba? Gusto nyo lang naman mapabuti sila. Pero nasasaktan din ninyo ang kanilang damdamin. O yung mga anak, nasasaktan ninyo ang kalooban ng inyong mga magulang. Yun ang pinakamaganda ring regalo na po pwede mong ibigay pagdating nito o bago man lang ang araw ng Kapaskuhan na magsosorry ka sa mga pang-aabusong ginawa mo. Yung hingi ka ng hingi, pag hindi ka binigyan, magdadabog ka, mumurahin mo pa magulang mo. Magsorry ka. Kasi kapag, di ba, pag nasabi mo na yung, sorry ha, lumuluwag, gumagaan ang pakiramdam ng taong sinasabihan mo, pati ikaw, lumuluwag din at gumagaan ang pakiramdam mo at yun yung tunay na kapayapaan. At nakakasigurado akong kahit anong pagsaluhan ninyo, masarap yan. Kahit pansit kanton, ipalaman mo sa pandesal, sasarap yan. Pero kahit, ano bang tawag dyan? Kahit burger bun na mayroong ham na binibenta ng DTI, hindi sasarap yan. Hindi sasarap yan. Kasi di ba, kakain ka ba, nakaharap mo, katampuhan mo na naman? O, ito mo, kakain kayo, pero may kanya-kanya kayong gadget. O kaya naman, pagkatapos niyan, wala, nasa labas na yan, ang mga anak ninyo, nasa galaan na. Ngayon kasi hindi ko alam kung saan pumupunta yung mga kabataan pagkatapos kumain. Minsan nagmamadali kasi, di ba? Kain muna tayo kasi yung tradisyon natin. Kain muna tayo, Noche Buena. Pero nagmamadali. Nung panahon natin, tama ba? Pagkatapos niyan, diretso Star City tayo. Magdamag na doon. Supposedly, ito ay family time. Pero wala. Mas pinipili na makasama ang ibang tao, barkada, kaibigan, kasi nga may mga alitan, may mga hindi masabi, na dala-dala, kaya ang bigat-bigat sa pakiramdam. Kaya maganda rin, bilang paghahanda, kaya nga nasa panahon tayo ng paghahanda, di ba? Ihanda mo ang iyong sarili, humingi ka ng tulong sa Diyos, ng grasya na magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin mo sa iyong asawa, Han, sorry ha, sa mga pagkukulang ko nitong mga nakalipas. Di ba? Sa mga anak, magsusorry din sa mga pangungupit na ginawa ninyo sa inyong mga magulang. Sa mga pagdadabog dahil hindi lang ibinigay yung nire-request nyong kung ano-anong mga ek dyan sa tabi-tabi. Di ba? So, ito lang, simple lang ang sinasabi sa atin, kaya lang sadyang ginagawa nating napakahirap. Wala sa damit at walang anumang material na bagay ang makakapagpunan ng kapayapaang hinahanap mo maliban na lang kung ikaw ay magbabalik loob, kung ikaw ay hihingi ng pasensya, magsusorry, at kung ikaw ay tatanggap din ng sorry sa mga nakasakit o nakasama sa iyo. Amen?